Sa pagtuklas ng kababalaghan at katotohanan, ay sinubok ang katapangan at determinasyon ng isang alagad ng Diyos. Sa kanyang pakikipagsapalaran, ay matalo niya kaya ang kasamaan na nagbabadya sa isang liblib na baryo gamit ang kanyang pananampalataya. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe at tulungan niyo akong ma-reach ang 1,000 subscribers bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat po. Magandang araw, Miss Clar. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Miguel. Isa ho akong retiradong pare at kasalukuyan akong naninirahan dito sa Laguna. Tulad ng iba ay may karanasan din akong hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong makapunta ako sa Negros para sa aking panibagong misyon. Taong 1989 yon, Miss Clar. Kasalukuyan akong nag-aayos ng aking gamit sa cabinet. Nang makatanggap ako ng tawag mula sa aking mga kasamahan sa simbahan. Noong sinagot ko ang tawag, sinabi nila sa akin na ililipat ako sa lugar sa Negros pagkatapos ng mission ko dito sa Maynila. Sa Maynila kasi ako nakadestino noon, Miss Clar, at hindi ko alam kung bakit ako sa Negros ililipat. Hindi ba at sabi ko lang susunod kong misyon at hindi sa probinsya ng Negros? Napakalayo naman ata ng Negros. Tanong ko noon sa aking kausap na si Father Esguera. Bumuntong hininga siya sa kabilang linya nang sagutin ako. Yun nga ang unang plano, Father. Pero nagbago ang isip ng mga nakakataas sa atin dahil sa mga bali-balitang natatanggap nila sa baryo roon. Naupo ako noon sa aking kama at sumalubong ang dalawa kong kilay sa aking narinig. Ano bang ibig mong ipahiwatig? Sa isang liblib daw na bayan sa Negros, may nabalitaan na maraming mga kababalaghan na nangyayari. May sinasapian at marami na daw nasasaktang mga tao. Ikaw ang naisipang ipadala ng ating committee para puksain ang mga gumugulong nila lang doon. Naniniwala kasi ang head natin na magagawa mo ang misyon na yon. Lalo pa, magaling ka pagdating sa bagay na ito. Sa mga sandaling iyon, matapos marinig ang paliwanag ni Father Esguera, wala na akong ibang inisip kundi ang puntahan ng lugar na sinasabi nila. Kaya't pumayag ako sa misyon na ibinigay sa akin. Wala akong karapatang tumanggi. Lalo pa at obligasyon kong puksain ang mga masasamang nilalang na nabubuhay sa mundo. Pagkatapos nga ng pag-uusap namin ni Father Esguera, ay tumayo na ako sa aking kama at tumungo sa altar na naroon sa aking silid. Lumuhod ako at nagsimulang magdasal. Humingi ako ng basbas at tulong mula sa Diyos. Pagkaraan ng 2 araw, ay bumiyahi na ako mula Maynila hanggang Negros. Habang nasa biyahe, ay nagbabasa ako ng banal na kasulatan at ng libro tungkol sa pagpuksa ng mga nilalang na naninirahan sa mundo. Pinag-aralan ko yung mabuti para handa ako pagdating sa bayan ng Negros. Pagkatapos ng halos 1 araw at kalahating biyahe, nakarating rin ako roon. Sinalubong ako ng malawak na palayan at mga ekta-ektaryang tubuhan. Nagtitinginan sila sa akin, habang ako naman ay naglalakad at palinga-linga sa terminal ng bus. Hinahanap ko ang service na van ng simbahan na aking tutulayan muna pansamantala sa pamamalagi ko roon. Nang makita ko ito ay agad akong sumakay at sinabing diretso kami sa simbahan para makapagdasal ako at makapagbigay ng presensya sa tahanan ng Diyos. Nang makarating ako noon sa simbahan, ay wala akong inaksayang oras at agad akong kumilos para makausap ko ang mga taong naroroon. Nagtungo ako sa isang bayan ng Negros kung saan nabalitaan na may mga nilalang na sumasapi sa kanila at nanggugulo sa buong bayan.
Pagkarating ko nga agad doon, ay maraming bumati sa akin ng mga tao. Tinanong nila ako kung naroon ba daw ako para tulungan sila. Tumango naman ako noon bilang tugon sa kanila. Noon ko nakita ang kanilang mga takot at puno ng pangamba ang kanilang mga mata habang nakatingin sa akin. Nang sinabi ko sa kanila na huwag silang mag-alala at naroon ako para tulungan sila, ay napunan yun ng pag-asa at kapayapaan. Pinagmasdan ko ang buong paligid at ang bawat kabahayan ay napupuno yun ng ingay at sigaw. Maya-maya pa ay may lumapit sa aking isang ginang na humahangos. Father! Father! Tulungan mo kami! Ang asawa ko sinasapian! Nasaan ang asawa mo? Para matulungan ko siya. Tanong ko habang nag-aalala na nakatingin sa ginang. Sinabi naman niya sa akin na sumunod ako sa kanya at pupuntahan namin ang kanyang asawa na nasa kabilang bakuran. Nang makarating kami sa bahay nila, ay maraming nag-uumpukan ng mga tao habang pinagtutulungang hawakan ng isang lalaki para pigilan ito sa pagkilos. Noon lamang ako pinagpawisan ng malagkit nang makita ang mukha ng lalaki. Nangingitim ang mga mata nito habang humahaba ang pangil. Nangingitim din ang mga ugat nito sa katawan at pilit na kumakawala mula sa pagkakahawak sa kanya ng halos 10 kalalakihan ng kanilang baryo. Binitiwan ko noon ang aking bag na hawak at agad kinuha mula sa loob ang isang rosaryo na dinasalan at bininditahan ng mga obispo. Kinuha ko rin ang holy water at nagsimulang magdasal. Habang dumarasal ako, ay siya namang paghagis ko sa lalaki ng bendita. Rinig na rinig ko ang sigaw nito na waring nanggagaling pa sa pinakamalalim na lupa. Mas lalong nagpumiglas ang lalaki at maya-maya nun ay tumawa ito. Nagsalita ito sa hindi pamilyar na lengguwahe. You can't hide. Come here. Kaya't hindi ko ito lubusang maintindihan. Nilapitan ko ito ng walang takot at agad na ibinaon sa kanyang noo ang cross na siyang ginagamit ko sa eksorsismo. Napasigaw ang lalaki at tila napaso ito sa cross na aking idiniin sa kanyang noo. Maya-maya ay nanghina ito at nawala ng malay. Unti-unting nanumbalik sa dating anyo ang lalaki. Isinuot ko sa kanya ang rosaryo at sinabihan ang mga naroon na pagtulungan nila itong dalhin sa loob ng bahay. Tinawag ko naman ang ginang na asawa ng sinapian na lalaki. Nagpakilala siyang si Clarita. Aling Clarita, pwede ba kitang makausap tungkol sa mga nangyayaring kababalaghan dito sa bayan ninyo? Tumango naman sa akin ang ginang. Maari po, Padre. Pumasok po muna kayo sa aming tahanan. Pagkatapos mamaalam sa akin ng ilang mga tao na naroon, ay sumunod na nga ako kay Aling Clarita. Tiningnan ko muna ang asawa niya sa loob ng kanilang silid para masiguro na wala na siyang kakayahang manakit at hindi na bumalik ang nilalang na sumapi sa kanya. Dinasalan ko ulit siya para makasiguro. Pagkatapos nun, ay tumungo ako sa sala kung saan naghihintay sa akin si Aling Clarita. Magandang araw sa inyo, Aling Clarita. Ako nga pala si Father Miguel. Galing pa akong Maynila. Naparito ako sa inyong bayan para imbestigahan ang mga kababalaghang nangyayari dito. Para sa ganon, malaman ko kung anong aking maitutulong. Pwede ko bang malaman kung ano sa palagay mo ang dahilan ng ganitong mga pangyayari? Huminga nun si Aling Clarita at tumingin sa akin. Kapansin-pansin nun ang kanyang pagiging balisa at takot habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Ayos lang yan, Aling Clarita. Nandito ako. Hindi ka mapapahamak.
hindi ka gagambalain ng kahit anong masamang nilalang. Bumuntong hininga si Aling Clarita. At dahil sa aking sinabi, ay buong tapang niyang ikinuwento sa akin ang lahat. Ayon sa kanya, nagsimula lamang daw ang lahat nung matapos ang piyesta sa kanilang bayan. Wala rin daw silang alam kung ano ang naging punot dulo ng lahat ng yon. Basta na lamang daw marami ng sinapian simula noon at hanggang sa araw na iyon. Sinubukan na rin daw ng ilang kaparian na pigilan ang mga kababalaghang nangyayari sa bayan. Subalit wala rin daw ang mga itong nagawa. Mawawala naman daw ang sapi. Pero sa mga susunod na araw ay may biktima na naman daw ang masamang nilalang na ito. Sa mga sandaling yon, Miss Clar, ay napagtanto kong hindi ordinaryong nilalang lamang ang namamalagi sa bayan na iyon. Ayon sa aking pagkakaunawa, ay may gusto itong gawin at plano, kung kaya't ginagambala niya ang mga taong naroon. Minsan din, Father Miguel, ang sinapian ay pumapatay o kumakain ng tao. At yun ang ikinababahala naming lahat dito. Sana po matulungan niyo kami. Tumango ako at saka napahilot sa aking sentido ng mga oras na yun. Kung ganon, kailangan ko ng isang tao na may kakayahang makipag-usap sa nilalang na to. Nang sa ganon, malaman natin kung anong kanyang ibig iparating at gustong mangyari. Kung yan po ang plano mo, Father Miguel, may alam akong may kakayahan sa ganyang bagay. Sumalubong ang aking kilay dahil sa sinabing iyon ni Aling Clarita. Sino siya, Aling Clarita? Pwede mo ba akong dalahin sa kanya? Nakatira ho siya sa isang baryo, Father. Minsan kasi, nabalitaan namin na nakausap niya ang nilalang na pagala-gala sa bayan namin. Maria ho ang pangalan niya. Ang batang babae na anak ng aking kumari na si Dena. Sandali lang ho, sasamahan po kita papunta dun sa kanila. Agad akong tumayo at pinigilan si Aling Clarita. Ako na lang ho ang pupunta dun mag-isa. Dumito na lang ho kayo sa inyo at bantayan ninyo ang inyong asawa. Tumango naman si Aling Clarita sa akin. Tinawag nito ang isang anak na lalaki na si Edward para samahan ako patungo sa bahay ng batang si Maria. Habang nasa kalagitnaan ng aming paglalakad, ay natanaw ko ang isang batang babae na may kausap na isang babae na may katabaan. Unang tingin ko pa lang sa matabang babae, naramdaman ko agad na may masamang espiritu na sumasapi rito. Binilisan ko ang aking paglalakad habang dumadasal ng taimtim sa Diyos. Pagkatapos nun, ay agad ko itong itinulak. Nangisay ang matabang babae habang nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa akin. Mabilis ko itong sinabuyan ng agwa bendita at dinasalan. Maya-maya ay nawala ang sapi at nahimasmasan ng babae. Napahawak pa ito sa ulo at nagtatakang napatingin sa akin, sa anak ni Aling Clarita at sa batang babae na nasa aking tabi. Maria, anak! Anong nangyari? Tanong ng babae sa bata na nasa tabi ko. Napatingin ako sa batang babae at tinanong ko kung siya ba si Maria na may kakayahang makausap ang mga masasamang espiritu at nakikita ang mga iba't ibang nilalang. Siya nga ho, Padre. Anak ko ho siya. Sagot naman ng babae. Mabuti naman at madali ko kayong natagpuan. Nais ko sana makausap si Maria. Nang sa ganon, malaman ko kung anong klaseng nilalang ang gumugulo sa inyong bayan. Sagot ko naman nun sa kanya. Ako nga po pala si Dena, Father. Sumunod po kayo sa amin nang doon po tayo makapag-usap sa loob ng bahay. Pagkarating sa kanilang bahay, ay ipinaghanda ako ng maiinom ni Dena at ng asawa nitong si Cedro. Binigyan din nila kami ng oras na makausap ko ang kanilang anak na si Maria. Nung una, ay hindi pa nagsasalita ang bata
at mukhang pinagmamasdan lang ako nito. Kitang-kita ko rin ang takot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Kaya naman ginawa ko ang makakaya kong pangungumbinsi sa kanya at pagpapagaan ng kanyang loob para sabihin sa akin ang mga nalalaman niya. Hindi lang ito para sa kaligtasan ng buong bayan, Maria. Para na rin magapi natin mga masasamang nilalang na pumarito sa ating mundo para wala na silang mabiktima at masira pang buhay ng mga tao. Sa puntong iyon, alam ko na unti-unti na siyang nagtitiwala sa akin. Pero naroon pa rin ang pagdududa niya at hindi pa lubusan akong pinagkakatiwalaan. Panay ang kuskus niya sa kanyang kuko at paggalaw ng kanyang mga mata at hindi makatingin ng diretso sa akin. Magtulungan tayo, Maria. Sa tulong mo, makakausap ko ang nilalang na to para mapaalis na natin siya. Huminga ako saka uminom muna ng tubig para mapatid ang uhaw ko. Pagkatapos noon ay bumalik muli ako kay Maria. Nakatingin na siya ng diretsyo noon sa akin at nagdadalawang isip pa kung magsasalita siya o hindi. Ayos lang yan, Maria. Huwag kang matatakot. Nandito ako kahit anong mangyari. Poprotektahan kita laban sa nilalang na yan. Pagpapalakas ko pa sa kanyang loob. Lumunok siya at nanginginig ang mga labing nagsalita. Father, ano po kasi, hindi ho normal na espiritu lang itong nagpapakita sa akin at ang mga sumasapi sa mga tao na narito sa aming bayan. Sumalubong ang kilay ko sa aking narinig mula sa kanya. Kung ganun, anong klaseng mga nilalang batong nakikita mo? Pumikit muna saglit si Maria sa aking tanong na yon bago siya sumagot. Isa pong aswang, Father. Isa raw po siyang aswang. At ang sabi niya po, gusto niya raw pagharian ng mundo. Papatayin niya raw po ng paunti-unti ang mga tao para raw po mapasa kanya ang mundo. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ni Maria. Agad ko siyang nilapitan at hinawakan sa kanyang kamay. Nakatingin siya sa aking likuran at ramdam ko rin ang malakas na enerhiyang nagmumula roon. Alam ko na naroon ang aswang na sinasabi nito. Kaya po sinasapian niya mga tao para kontrolin ito. Yun po ang plano niya, Father Miguel. Kaya tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ako. Tumango ako ng sandaling iyon at niyakap ang batang si Maria. Hinayaan ko siyang umiyak dahil alam kong gawa iyon ng takot at pangamba. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi maging sa kanyang mga mahal sa buhay at sa buong tao na naroon sa kanilang bayan. Pumikit ako ng mga oras na yon at napadasal ng taimtim. Sa pamamagitan nun, ay mapaalis ko ang mapaghimagsik na espiritu ng aswang at maitaboy ito sa tahanan nila Maria. Father Miguel, may isa rin po akong nakausap. Ang sabi po niya sa akin, may nalalaman daw po siyang mga ritual at orasyon na makapagtatalo sa espiritu ng aswang. Napatingin ako kay Maria nang sabihin niya yon. Noon ko naramdaman ng pag-asa na nag-uumapaw sa aking puso. Sa totoo lang ay nagugulahan din ako sa mga sandaling iyon kung paano ko mapapaalis sa bayang iyon ang aswang. Gayong nasubukan ko na ang mga nalalaman ko, subalit na natili pa rin sa lugar na iyon ang kanyang espiritu. Sinamahan kami ng kanyang ama nang tumungo kami sa isang bundok na nasa bukid pa ng kanilang baryo. Ayon kay Maria, doon daw nakatira ang nakausap niyang isang sinaunang ermitanyo na siyang magtuturo sa amin kung paano puksain ang aswang. Napatingala ako sa malaki at mataas na bundok nang makarating kami sa kinaroroonan ng ermitanya. Napatingin ako kay Maria nang sabihin niyang
Sa loob ng bundok ang matandang babae na kanyang kakausapin. Nakahawak ang batang babae sa laylayan ng aking damit na suot, habang sa likuran naman namin ang kanyang ama na si Cedro. Pumasok kami sa loob ng bundok at binaybay namin ang masukal na kagubatan. Nauna naman nun si Cedro, ang ama ni Maria, para alisin ang mga damo at nagtataas ang talahib. Pinagmasdan ko ang buong kagubatan at wala naman akong napapansin na kakaiba rito. Bukod sa malakas na simoy ng hangin at sa mga huni ng insekto sa paligid. Tirik na tirik ang araw nun, kaya't maliwanag ang kabuuan ng gubat. May ilang mga hayop akong naririnig, subalit hindi naman ako takot doon. Malayo pa ang nilakad namin, hanggang sa huminto kami sa isang malaking puno. May munting bahay-bahayan sa itaas na sanga nito. Napatingala ako roon at bumaling kay Maria. "Ito ba ang tahanan ng kaibigan mo, Maria?" Tanong ko sa bata. Tumango naman sa akin si Maria at sinimulan nitong tawagin ang babaeng ermitanya na sinasabi niya. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng maliit na bahay na nasa ibabaw ng punong kahoy. Lumabas doon ang isang matandang babae na may mahabang puting buhok. Nakadamit ito ng isang sayang itim. Kumunot ang noon nito habang tinitingnan kami sa ibaba. Hindi ko na ituloy ang aking naisabihin ng mga oras na yun nang bumaba ang babaeng ermitanya sa bahay niya at tumungo sa aming kinaroroonan. Pinasadahan nito ako ng tingin at inikutan. Ngumiti naman ako sa kanya, saka yumuko bilang respeto ng paggalang. "Aling Ising, siya po si Father Miguel. Naikwento po kita sa kanya." Napatingin ako kay Cedro nang bigla siyang magsalita at nagpaalam sa amin. Babalik na raw siya sa kanilang bahay para samahan ng asawang si Dena. Bumaling naman siya sa akin noon at sinabing ingatan ko si Maria. Kahit naguguluhan ako ng oras na yon, ay tumango na lang ako bilang pagpayag dito. Noong kinausap ko si Maria, ay alam ko na pinoprotektahan siya ng Diyos dahil sa kanyang busilak at matulunging puso. Nang umalis na si Cedro, ay niyaya kami ni Aling Ising na maupo sa damuhan para pag-usapan namin ang plano kung paano puksain ang aswang. Noon ay natatawa na lamang ako sa aking sarili habang hindi makapaniwala sa aking naisip nung makausap ko si Maria. "Akala ko talaga ay isa kayong elemento, Aling Ising. Yun kasi ang sabi sa akin ni Maria. Yun pala ay tao kayo. Ako nga po pala si Miguel." Napatitig sa akin si Aling Ising ng mga sandaling yun at napatingin din kay Maria. Maya-maya ay tumawa silang dalawa na siyang ipinagtaka ko naman. "Tama naman ang sinabi ni Maria sa'yo. Isa nga akong elemento at kilala na ako sa buong bayan. Subalit pili lamang ang aking pinagpapakitaan. At swerte ka, Father Miguel, dahil isa ka sa hinarap ko. Ngayon, pag-usapan naman natin kung anong pakay mo at naparito ka." Tumahimik ako ng sandaling yun at saka ko sinabi ang aking intensyon kay Aling Ising. "Gusto ko sanang tulungan ng bayan na mapuksa ang espiritu ng aswang. Nang sa ganun ay wala na siyang mapinsala pa ng mga tao. At para rin bumalik na sa pagiging payapa itong inyong bayan." Nabanggit nga sa akin ni Maria ang bagay na yan. Ngunit wala naman akong magawa. Dahil kinakailangan na may kasama ang batang ito para sa pakikipaglaban. Tumango naman ako sa sinabing iyon ni Aling Ising. Nagpaalam muna siya sa amin ni Maria at umakyat sa kanyang bahay na nasa itaas. Napatingin naman ako kay Maria na tahimik lang sa aking tabi. Tinanong ko siya kung ayos lang siya. Tumango naman ang bata, saka ngumiti. Pagkababa muli ni Aling Ising, ay may daladala na siyang isang malaking aklat.
Inilapag niya yun sa damuhan, saka binuklat. Dito nakasulat ang mga ritual at orasyon na makapagtatalo sa espiritu ng aswang, Father Miguel. Kinakailangan na malakas ang tao na gumawa nito. At base sa aking nakikita, ikaw ang nararapat. Tiningnan ko ang mga nakasulat doon at naintindihan ko yon dahil nakasulat iyon sa Latin. Ipinaliwanag sa amin lahat ni Aling Ising ang kailangan namin gawin mamaya kapag sumapit ang dilim. Nung naituro na niya sa amin ang ritual at dasal, ay tinuruan niya rin ako ng kaunting kaalaman kung paano ang makipaglaban. Si Maria naman ay nanatili ang pagbabasa ng libro para kabisaduhin yon. Unti-unting nilamon ng liwanag ang dilim at nakahanda na ang mga kakailanganin namin sa ritual ng mga oras na yon. Nakatayo na kaming tatlo sa gitna ng isang malaking nakaukit na bilog gamit ang mga dahon na naroon. Hinawakan ko ng mahigpit si Maria sa kanyang kamay at maging si Aling Ising. Hinintay namin noon na pumatak ang 6:00 ng gabi bago namin sinimulan ang ritual. Sabay-sabay naming binigkas na 3 ang ritual mula sa mahinang boses hanggang sa palakas iyon ng palakas. Nang mga sandaling yon, ay naramdaman ko ang malakas na enerhiyang humihila sa aming 3. Napahigpit ang hawak ko sa maliit na kamay ni Maria at kay Aling Ising. Ramdam ko rin ang paghawak ng mahigpit sa akin ng 2 habang patuloy sa pagbigkas ng ritual. Maya-maya ay umihip ng malakas ang hangin at ramdam ko ang pagdaan ng kung sinong nilalang sa aming uluhan. Subalit hindi kami nagpatinag dito. Nanatili pa rin akong nakakapit at malakas na sinasambit ang ritual. Maya-maya ay naramdaman ko na lamang na may isang kamay ang tumulak sa aking dibdib at kahit anong tatag ko sa aking pagkakatayo, ay nakaya pa rin ako nitong itulak. Nabitawan ko ang kamay nila Maria at Aling Ising. Iminulat ko ang aking mga mata ng mga oras na yun at hinanap ko agad ang 2. Kagaya ko ay nasa malayo na rin sila at tumatayo mula sa pagkakabagsak sa lupa. Hinilot ko ang aking likod at baywang dahil sa pagtama nun sa lupa. Tumakbo ako papunta sa bilog upang ipagpatuloy ang ritual nang may isang nakakakilabot na itsura ang huminto sa aking harapan. Nangingitim ang mga mata nito at buong muka, habang may matutulis itong mga kuko sa kamay at maging sa paa. Matatalas ang kanyang mga ngipin at napakahaba ng kanyang dila. Hindi ako pwedeng magkamali ng sandaling yun. Sa unang titig ko pa lamang dito, ay alam ko nang iyon ang aswang na gumagala sa buong bayan. Hindi niyo ako mapipigilan sa gusto kong mangyari. Papatahin ko kayo kung sino man ang humadlang sa plano kong ito. Lalong-lalo ka na, Father Miguel. Lumutang ang aswang sa ere at mabilis itong tumungo sa akin. Sinakala ko nito sa aking leeg, dahilan upang mahabol ko ang aking hininga. Naramdaman ko rin ng mga sandaling iyon ang paglutang ko. Kitang-kita ko si Maria at si Aling Ising na unti-unting bumabalik sa bilog para sa ritual. Pumikit ako ng mga oras na yun, saka ako bumigkas ng isang sagradong dasal. Narinig ko ang nakakakilabot na sigaw ng aswang, dahilan upang mabitiwan niya ako. Ipinagpatuloy ko ang aking pagdarasal habang unti-unting hinaharap ang aswang. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata at itinaas ko ang aking kanang kamay. Tuloy-tuloy lang ang aking pagdarasal. Dahil dito ay sumigaw ito ng sumigaw na tila nasasaktan siya at napapaso. Narinig ko na rin na nagsimulang magdasal ng ritual sina Maria at Aling Ising. Nilapitan ko ang aswang at siya naman ang pag-atras nito mula sa akin. Subalit natigilan ako nang bigla itong mawala sa aking paningin. Nang ilinga ko ang aking paningin sa paligid, ay kitang-kita ko na pupunta na ito sa kinaroroonan ni na Maria at Aling Ising.
Mabilis ako nung tumakbo, Miss Clark, at hinabol ko ang aswang. Subalit mas mabilis siya kaysa sa akin. Kitang-kita ko ang pagsanib sa katawan nito ni Maria, dahilan upang mawala ng malay ang batang babae. Ngunit ganon na lamang ang gulat namin ni Aling Ising nang biglang bumangon si Maria, nawala sa sarili at umangat ng mabagal ang leeg nito at tumingin sa amin. Ngumiti si Maria ng nakakakilabot habang nanlilisik ang mga mata. Alam ko na hindi na si Maria ang nagpapagalaw ng kanyang katawan, kundi ang aswang. Nilakasan ko ang aking loob para kausapin ito. Anong kailangan mo? Bakit ayaw mong umalis sa mundong ito at nanggugulo ka pa rin hanggang ngayon? Tanong ko habang unti-unting tumatayo. Si Aling Ising naman ay maingat na ibinabalik ang mga dahon sa nasirang bilog ng ritual. Kailangan kong maghigante. Ako lamang ang makapangyarihan sa mundong ito. Paghaharian ng mga aswang ang buong mundo. Galit na sigaw ng aswang sa katawan ni Maria. Itinaas ko ang aking kamay na mga sandaling yon at wala akong sinayang na pagkakataon. Inilabas ko ang cross na ginamit ko kanina sa asawa ni Aling Clarita at tinuto ko yon sa harapan ni Maria. Binigkas ko ang dasal ng malakas at puno ng enerhiya. Sinabayan din ako ni Aling Ising at tinutulungan akong buhusan ng agwa bendita si Maria. Sunod-sunod na sigaw ang aking narinig mula sa aswang. Nang hindi na nito makayanan ng sakit, lumabas ito sa katawan ng batang babae. Agad ko namang sinalo si Maria at nagpatuloy kami ni Aling Ising sa pagdarasal. Niyugyug ko ang balikat ni Maria para magising ang bata. At napahinga ako noon ng maluwag nang magising siya. Iniwan ko siya sa kandungan ni Aling Ising at hinarap ko ang aswang. Sa pagkakataong yun, ay naramdaman ko ang enerhiya at ang presensya ng Diyos. Naramdaman ko na hinawakan ni Aling Ising at ni Maria ang aking kamay. Hinarap naming tatlo ng sabay-sabay ang aswang na nagagalit habang nakatingin sa amin. Patuloy lang kami sa pagdasal ng pasigaw hanggang sa unti-unting naliwanagan ang sinag ng buwan ng aswang at nasunog ang buong katawan nito. Rinig na rinig namin ang kanyang nakakakilabot na sigaw bago ito tuluyang naglaho sa hangin. Napaupo ako sa damuhan, kasabay si Maria at Aling Ising. Gaya ko ay hingal na hingal sila habang nakatingin sa kawalan. Ngunit nagulat kami nang bigla na namang lumakas ang simoy ng hangin. At may nakita akong mga taong naglalakad sa gitna ng kagubatan. May mga dala silang sulo habang papunta sa amin. Naramdaman ko ang malakas na enerhiya ng masamang espiritu sa hindi kalayuan at napalingon ako kina Maria at Aling Ising. Sinasapian sila. Paano nangyari to? Tanong ko kay Aling Ising. Mabilis itong tumungo sa malaking aklat at itinago ito sa ilalim ng malaking puno. Pagkatapos nun, ay bumalik siya sa aming kinaroroonan ni Maria. Tulungan niyo akong muling gumawa ng bilog at pumasok tayo sa loob nun. Wala na akong ibang magagawa pa, kundi gamitin ang pinakamalakas na ritual sa sandaling ito. Malakas ang espiritu ng aswang na ito at hinuha ko'y ito ang kanyang magiging katapat. Bilisan natin habang nasa malayo pa ang mga taong sinapian. Tiningnan ko si Maria at tumungo kaming dalawa sa gitna ng bilog. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko sa kanya, sabay umiling naman ang bata. Hindi po, Father Miguel. Nakahanda po ako para labanan siya. Mailigtas lang natin ang buong bayan. Tumango ako at ngumiti sa kanya. Hinawakan ko ang maliit niyang kamay
at tumingin ako kay Aling Ising. Tumango siya sa akin bago kami pumikit at maghawa kamay. Sinimulan ko ang dasal ng mga sandaling iyon. Malakas na umihip muli ang hangin at hindi kami dito nagpatinag. Rinig na rinig namin ang sigaw ng mga tao sa hindi kalayuan. Pero ipinagpatuloy naming tatlo ang aming pagdarasal. Nagtayuan ang mga balahibo ko nun sa aking buong katawan at maging sa aking batok. Humigpit ang pagkakahawak sa aking kamay ni Maria at ni Aling Ising. Ipinagpatuloy lang namin ang ritual hanggang sa pakiramdam ko ay lumulutang na kami sa ere. Kumulog ang kalangitan ng sunod-sunod at ang paghampas ng hangin sa mga dahon at sanga nito. Rinig na rinig ko ang malakas na sigaw ng mga tao na tila sila ay nasasaktan. Hindi kami tumigil sa pagdasal hanggang sa hindi tumatahimik ang buong paligid at bumalik ito sa kapayapaan. Pagkalipas ng ilang sandali, Miss Clar, naramdaman ko na waring yumanig ang mundo at nawalan ako ng lakas ng mga sandaling yun. Maya-maya ay pinagpawisan ako ng malagkit at naramdaman ko na habol ko ang aking sariling hininga. Ang boses ni Maria na parang papalayo sa aking pandinig, ang huling narinig ko bago ako nawalan ng malay. Maingay at may nag-uusap. Yun ang aking naririnig sa paligid. Magulo ang mga tao at hindi ko halos maintindihan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pinilit kong idilat ang aking mga mata, subalit hindi ko magawa. Pakiramdam ko pa rin ng mga sandaling yun ay hinang-hina pa ako at wala pang ganun na lakas para gumising. Muli akong nakatulog nun. Isang malamig na bagay ang dumampi sa aking pisngi na siyang nagpagising sa akin. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata at sumalubong sa akin ang nakakasilaw na liwanag. Narinig ko ang boses ng isang batang babae na sa pagkakaakala ko ay si Maria. Kinusot ko ang aking mga mata at saka inilibot ang paningin sa buong paligid. Doon ko nakita ang kabuuan ng silid na aking kinaroroonan. Pagkatapos noon ay nakita ko si Maria na nakangiti. Kasama nito ang kanyang nanay Dena at ang kanyang tatay Cedro. Father Miguel, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos na po ba kayo? Gusto mo po bang kumain? Sunod-sunod na tanong sa akin ng batang babae na ikinangiti ko. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at pinakiramdaman ko ang aking sarili. Naramdaman ko nun, may lakas na rin ako kahit papano. Ayos na ako, Maria. Salamat sa inyo. Ano nga pala nangyari? Umupo sa kama si Maria at tiningnan ako na mingiti sa mga labi. Father Miguel, natalo po natin ang espiritu ng aswang. Wala na po siya at naging payapa na po ang buong bayan. Kaya labis-labis ang pasasalamat po ng mga tao sa ating dalawa at kay Aling Ising. Napangiti ako noon. Tiningnan naman ako ng mga magulang ni Maria at nagpasalamat din sila sa akin ng sandaling yon. Itinaas ko ang aking kamay at sinabi sa kanila na hindi ako ang dapat nilang pasalamatan, kundi ang Diyos na nasa itaas. Abala ako sa pagharap sa mga tao na pumupunta sa simbahan. Nagpapasalamat sila sa akin sa pagligtas namin sa kanila ni Maria. Pero paulit-ulit ko ring sinasabi sa kanila na Diyos ang kanilang pasalamatan at hindi ako. Ngunit ang sagot naman nila sa akin ay nagpapasalamat naman daw sila sa Diyos at bilang pagrespeto na rin daw ang pinapakita nila sa akin. Hindi naman ako nun tumanggi sa kanila at tinanggap na lamang ang kanilang ibinibigay at sinasabi. Pagkatapos nga ng misa, ay tumungo ako sa aming pahingahan para magbihis ng damit.
Kasalukuyan akong nagbibihis nun nang marinig ko ang katok mula sa pinto. Sumalubong sa akin ang isang sakristan sa simbahan at sinabi niyang may gusto raw kumausap sa akin. Sige. Pakisabi, hintayin na lang ako sa lobby at tatapusin ko lang muna ang pagdarasal ko. Sagot ko rito na ikinatango naman niya. Pagkaalis ng sakristan ay isinara ko na rin ang pinto. Tumungo ako sa altar na nasa aking silid at nanalangin doon. Nang matapos ako, ay dinala ko ang aking maliit na bag kung saan naroon ang mga kagamitan ko. Tumungo ako sa lobby at naabutan ko roon si Maria na kasama ang kanyang nanay Dena. Maria, Dena, naparito kayo. Pasensya na at naghintay yata kayo ng matagal. Nagdasal lang kasi ako saglit bilang pasasalamat sa Diyos. Salubong ko sa kanila. Tumayo naman agad si Maria kasunod ng ina nito. Agad akong niyakap ng batang babae at ngumiti sa akin. Ayos lang po yun, Father Miguel. Napadaan lang po kami ni nanay. Dahil gusto ko lang pong malaman kung ayos lang kayo. Ginulo ko ang buhok ni Maria at pinisili ito sa pisngi. Natutuwa ako sa bata dahil napakabibo nito sa edad na 10 taon. Maganda ang pagpapalaki sa kanya ni Dena at Cedro. Okay na okay ako, Maria. Nagsimba ba kayo? Tumango naman si Dena at ngumiti sa akin. Maya-maya ay dumating si Cedro na mukhang galing banyo. Nga pala, Father Miguel, kung hindi ka po abala mamayang hapon, tumungo ka po sa bahay namin. May gusto pong kamausap sa ating dalawa. Napakunot ang aking noo dahil sa sinabi niyang yon. Pero makaraan ng ilang sandali, nang mapagtanto ko ang ibig niyang sabihin, ay napatango na rin ako. Wala naman akong gagawin mamayang hapon, kaya pupuntahan ko yan kung sino man ang gustong kumausap sa atin. Hintayin mo na lang ako sa bahay ninyo. Tumango naman si Maria at nagmano sa akin. Nakipagkamay naman si Dena at si Cedro bago umalis. Ako naman ay tumungo na sa seminar area ng simbahan. Pagkatapos ng lahat ng mga ginawa ko ng umagang iyon, ay tumungo na ako sa bahay ni Maria. Pagdating ko doon ay natanaw ko agad ang batang babae na naghihintay sa kanilang bakuran. Tinawag ko siya at agad naman itong kumaway sa akin. Father Miguel, dito na lang po tayo sa sala. At abala pa po si nanay at tatay sa pagpapakain ng alaga naming baboy at manok. Nandito na rin po ang gustong kumausap sa atin. Simula ni Maria. Tumango naman ako at inilibot ang aking paningin sa buong paligid. Wala naman akong nakitang ibang tao roon bukod sa aming dalawa. Sino ba ang tinutukoy mo, Maria? Ako, Father Miguel. Pasensya ka na at hindi agad ako nakapagpakita sa'yo. Kanina pa ako rito. Nakatayo habang pinagmamasdan ka. Napalingon ako sa pinanggagalingan ng boses na yon. At gano'n na lamang ang ngiti ko na makita si Aling Ising, ang babaeng eremetanya na tumulong sa amin. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan para batiin siya. Nang makaupo na kaming lahat, ay hindi na sinayang ni Aling Ising ang oras at sinabi niya sa amin ang kanyang naisabihin. Alam ko na maayos na ang lahat sa bayang ito. Wala nang nababalitaan na sinasapian at pinapatay ng espiritu ng aswang. Ibig sabihin nun, wala na talaga siya at tuluyan ang nawala. Subalit nabalitaan ko, sa kabilang bayan daw ay may kababalaghan ulit na nangyayari. Tulad ng nangyari dito sa bayan natin. Kumunot ang noo ko sa narinig mula kay Aling Ising. Hindi ko siya lubos maunawaan ng mga sandaling yun.
Ibig sabihin, hindi pa tuluyang nawawala yung aswang na nakalaban natin? Tanong ko sa kanya. Agad na umiling si Aling Ising. Kasamahan ng aswang na nakalaban natin. Sila ang gumagambala sa kabilang bayan. Kaya Father Miguel, kinakailangan po nila ang tulong natin. Hindi po pwede na wala po tayong gawin. Dagdag naman ni Maria sa mga oras na yon. Tumango ako sa aking narinig mula sa kanila. Gampanin ko na tulungan ng mga nangangailangan. Kaya't hindi ako dapat tumanggi sa bagay na yon. Isa pa, yun ang misyon na bigay sa akin ng Diyos simula nung tanggapin ko ito. Kung ganoon, kailan ang alis natin, Maria? Tanong ko sa bata at nag-isip naman ito ng malalim. Maya-maya pa ay sumagot na rin ito. Bukas po, Father Miguel, o sa makalawa po. Nang sa ganon, magagawa mo pa po ang mga dapat niyong gawin bukas. Tumango ako kay Maria nang sabihin niya yon. Bumaling naman ako kay Aling Ising. Ikaw, Aling Ising, sasama ka ba sa amin? Hindi, Father Miguel. Hindi ko pwedeng iwan ang bundok na pinangangalagaan ko. Kailangan ko itong protektahan. Wala na rin akong nagawa ng sandaling yon at niyakap na lamang si Aling Ising. Ngumiti sa akin ng matandang babaeng ermitanya at pinaalalahanan niya kaming dalawa ni Maria na mag-iingat. Bago siya umalis ng araw na yon, ay pinaaral niya muna sa amin ni Maria ang ritual at dasal na siyang magiging kontra sa mga aswang. Isiniksi ko naman ang lahat ng kaalaman sa aking isipan. Noong matapos na ay nagpaalam din sa amin si Aling Ising. Agad akong napaupo sa silya habang nag-aalala sa mga tao na nasa kabilang bayan. Napatingin naman ako kay Maria na tahimik at nagmamasid din sa akin. Ngumiti ako sa bata at niyakap siya para kahit papano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos kong makausap si Maria at ang kanyang mga magulang na matapos sa mga ito sa ginagawa, ay bumalik na rin ako sa simbahan. Agad akong nagpaalam sa mga katulong ko roon at sinabi ko sa kanila ang aking panibagong misyon. Naunawaan naman nila ako at pinayagan. Dumating na nga ang araw ng pagpunta namin ni Maria sa kabilang bayan. Pagkarating namin agad doon, ay nagtanong-tanong ako sa mga tao roon. Nalaman ko na marami na raw na mga sinapian sa bayang iyon at tuluyan ng inangkin ng mga aswang ang katawan ng tao. Pagkatapos kong magtanong-tanong, ay tumuloy muna kami ni Maria sa simbahan pansamantala. Para kahit papano, ay may matutuluyan kami habang pinupuksa ang espiritu ng mga aswang. Napatingin ako kay Maria ng sandaling iyon habang inaalala ang kaligtasan nito. Nagalala ako para sa kanya dahil sa maaring labanan na mangyari. Bata pa lamang siya at wala pa siyang halos kaalaman sa pakikipaglaban. Ako nang bahala sa mga aswang dito, Maria. Dito ka na lang muna sa auditoryo nang sa ganon maprotektahan ka dito. Umiling agad si Maria sa aking sinabi. Gusto ko pong tumulong, Father Miguel. Gagawin ko po ang mga bagay na itinuro sa akin ni Aling Ising. Ilang beses kong pinilit ang bata na wag na siyang sumama muna sa akin. Subalit hindi siya nagpapigil. Noong gabi bago ako nagpahinga, ay naghanda ako ng mga kakailanganin kong gamit. Si Maria naman ay sumama sa akin para maglagay ng mga agwa bendita sa botelya. May ilan din kaming hinanda ng mga kagamitan na siyang magagamit namin kontra aswang. Naghanda si Maria ng asin, bawang, at mga kasangkapan na magagamit kontra sa aswang. Tinulungan ko naman siya sa kanyang ginagawa. Gumawa kami ng pana, saka sinabi niya rin sa akin
na bumili kami ng buntot pagi. Nanalangin ako ng mataimtim sa Diyos noon bago kami tumungo sa kabilang bayan para harapin ang mga aswang. Habang nasa daan kami at nagtitingin-tingin sa paligid, ay ramdam ko ang malakas na enerhiyang nagmumula sa masamang espiritu. Maria, humanda ka at nasa paligid lang sila. Ani ko sa kanya habang naglalakad kami sa malubak na kalsada. Tumango naman ang bata sa akin sa ngumiti. Hawak-hawak niya ang pana at ang buntot pagi. Yun daw ang magiging sandata niya sa oras na salakayin kami ng mga aswang. Sabi pa niya, huwag akong mag-alala sa kanya dahil tinuruan daw siya ni Aling Ising kung paano ang makipaglaban. Kinuha ko sa aking maliit na bagang isang cross na para sa mga masasamang espiritu at ang agwa bendita. Sinabihan ko rin si Maria na magsimula na kaming magdasal nang matanaw na namin ang tamang lugar para isagawa ang ritual. Ngunit hindi pa kami nakakarating sa bukana ng bundok nang bigla naming matanaw ang mga taong nakaabang sa amin. Mas lalo kong naramdaman ang masamang espiritu ng mga aswang. Inihanda namin ni Maria ang aming buntot pagi at saka ang bendita. Patuloy ang panalangin naming dalawa ni Maria habang sinusulong kami ng mga taong sinapian ng aswang. Sa tuwing tatamaan ng asin at bawang ang mga ito, ay napapatigil at napapasigaw ang mga masasamang espiritu ng aswang. Pinagpatuloy naming dalawa yun ni Maria habang nagdarasal. Itinaas ko ang cross at iniharap ko ito sa mga taong sinapian. Nakarating na kami ni Maria sa kapatagan. Gumawa ang bata ng bilog at doon kami tumayo sa gitna. Itinaas rin ni Maria ang kanyang kanang kamay sa ere at nakahawak naman ang kanyang kaliwang kamay sa laylayan ng aking suot na damit. Pumikit kaming dalawa at sinimulan na nung bigkasin ng dasal. Pagkatapos naming bigkasin ng dasal, ang ritual naman ang aming isinunod. Hindi ko ibinaba ang cross na hawak ng aking kamay kahit lumalakas na ang hangin sa paligid. Nanatili akong nakatayo ng matatag at ganon din si Maria. Subalit natigilan kami nang maramdaman naming dalawa na itinulak kami ng kung sino. Muli kaming tumayo ni Maria mula sa pagkakabagsak sa lupa at ipinagpatuloy ang pagdarasal at ang ritual. Hinarap namin ang mga tao na papunta sa aming kinaroroonan. Nagwawala sila na wari bang kontrolado ang kanilang pag-iisip at kilos. Mas lalo kong itinaas ang cross na aking hawak sa ere at pasigaw na binigkas ang ritual. Sinabuyan naman sila ni Maria ng asin at bawang. Sumigaw ang mga masasamang espiritu ng aswang sa katawan ng mga tao habang nagagalit. Pumilipit ang mga tao na wari bang pilit na umaalis doon ang mga espiritu na sumanib. Pero hindi pa tuluyang iniiwan ang katawan ng mga to. Pinagpatuloy namin ni Maria ang pagdarasal at ang pagsaboy ng asin at bawang. Paulit-ulit namin yung ginawa hanggang sa lumakas ng lumakas ang simoy ng hangin. Nakahinto ang mga tao sa aming harapan ni Maria na walang malay. Maya-maya ay sabay-sabay ang mga ito na bumagsak sa lupa. Kitang-kita namin ni Maria ang mga masasamang espiritu ng aswang na umalis sa katawan ng mga tao. Nang makita namin yon, ay dinasal namin ang isang ritual na siyang magpapaalis sa mga espiritu ng aswang sa mundo ng mga tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang pagkasunog ng mga espiritu ng mga masasamang aswang at kunin ito ng liwanag. Nang hihina naman kaming napaupo ni Maria sa kapatagan habang habol ang hininga. Nag-usal ako ng pasasalamat sa Diyos ng sandaling yun dahil hindi niya kami pinabayaan ni Maria laban sa mga masasamang espiritu. Nang gabi ring yun, ay hinintay naming magkamalay ang mga tao at inisa-isa ko sila na dinasalan. Sinabi ko rin sa kanila na magbagong buhay na sila at manumbalik ang kalooban sa Diyos
na siyang nagligtas sa kanila. Labis naman ang kanilang pasasalamat noon sa amin ni Maria. Umuwi rin ang mga tao noon sa kanilang mga bahay nang tuluyan ang naging maayos ang kanilang pakiramdam. Sumabay na rin kami noon sa kanila ni Maria. Dumiretso naman kami ni Maria sa simbahan. Nakaluhod ako noon at maging ang batang babae na naglakad sa gitna ng simbahan habang umuusal ng dasal. Nagpasalamat kami sa Diyos dahil iniligtas niya kami at hindi pinabayaang matalo ng masasamang espiritu ng mga aswang. Kinabukasan nun ay pumunta ang mga tao sa simbahan at nagdala ng mga alay sa Diyos. Nagpasalamat ang mga ito sa amang makapangyarihan sa lahat at maging sa amin ni Maria. Pinagdasal ko naman silang lahat bago sila lumisan ng simbahan. Si Maria naman nun ay hinatid ko na sa kanilang bahay at nagpasalamat sa bata dahil sa katapangan niyang ipinakita. Dahil sa aming pakikipaglaban sa mga aswang, ay itinuring kami ni Maria ng mga tao na isang bayani. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko, ay labis ko pang pinagtibay ang aking relasyon sa Diyos. At araw-araw akong humihingi ng tawad at nagpapasalamat sa kanyang busilak na puso.